Magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscriber, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama, mag-usap-usap ng ating pong topic na may pamagat, ang tinapay at tubig ng buhay. Ikapitong topic na po ito ng quarter na ito. Ano po ang mga minamahal? Ngayon po ay bago po tayo magpatuloy, kagaya po ng ating ginagawa, papatiin po natin ang mga nag-notify na ito. Tony Panessa, Roger Yamson, Alan Perez, Christian Marti, Seria Bardago, Venus Panaglima, Visitas Stubo, Lola Bay, Lea Santos, Efren Evangelio, Domingo Valio, Melvin Felicida, Edgar Casihan, Victor Abilidas, Laura Padilla, Jonathan Haum, Burning Fronda, Aida Almasco, Marlene Ligaspi, Normelinda Baguhin, Florinda Custodio, Bobby Aranya, Mias Agapay, Celia Puson, Julieta Rituya, Romel Encina, Roel Denden, Mary Jane Tornilla, Claricel Quezon, Mirna Medina, Edwin Peras, Loida Pilipina, Ricky Cabonegro, Emilio de la Cruz Jr., Cecilia Baal, Rolando Luna, Luz Pajardo, Carmen de la Merced, Felix Morilla, Asan Dito Ito, Adelina Fronda, Yodi Abinido, Noel Bombeo, Sato Romero, Flor Dagus, Gina Labrador, Romeo Tejada, Alvin Pacardo, Ronald Juanetes, Ginny Hosayan, Ezequias Bobiles, Kunching Bukad, Manay Kunching ng Bato Church. Kumusta po? Jericho Toscano Rapalio, Teresita Dinea, Sir Terry, Leonardo Padriquela ng LAA, Marlon Magsayo, Melvin Lastima, Aida Almasco, Matet Ariberg, Cheryl Alvarado, Francisca Sosa, Porto Jeremias, Lucia Ocampo, Orland de la Roca, Adin Placido, Kaadlawon JP, Miles Orpia, Rowena Cahigos, and Bern Fronda. Magandang araw po sa inyong lahat at lahat po ng mga churches na sumusubaybay at gumagamit ng ating vlog na ito para sa kanilang lesson review sa kanilang mga churches. Kami po'y nagagalak at kami po'y nagpapahatid ng aming kasiyahan sapagkat inyo pong natutulungan po kayo ng ating programang ito. Subalit tayo po muna hihingi ng tulong sa ating Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapailan lang ng aming tinig sa inyo, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong biyaya, Panginoon. Ngayon po kami ay muling tatalakay ng aming quarterly lesson. Kung maaari pong kami pakisamahan, buksan ang aming mga isipan, maunawaan po namin ito. At amin din pong lalong itanim sa aming mga isipan ang kabutihan ng aming Panginoon. Pagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala. Po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong talatang sa ulihin ngayon ay ating makikita sa Exodus 16:28. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinibigay sa inyo ang ika-6 na araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa 7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa 7 araw. Matapos na ang Israel ay lumabas mula sa Ehipto, sila ay naglakbay na maraming mga hamon. Sila ay kinakailangan turuan ng Diyos ng maraming bagay tulad ng kapakumbabaan, pagtitiyaga, pagtitiis, pananampalataya, at higit sa lahat ang pagiging masunurin. Si Moses ang kanilang nakitang tagapanguna sa kanila at marapat na matutunang sundin ng lubusan, alang-alang sa kanilang pagtatagumpay. Marapat na sila ay magkaisa at sama-samang makibaka sa napakaraming mga balakid
at pagsubok sa kanilang haharapin. Ang kanilang paglagong espiritual ay nakasalalay sa kanilang pagkakaisa at mahinahong pagtugon sa mga hamon. Isang kilalang kasabihan, anumang layo ng lakbayin ay nagsisimula sa unang hakbang. At ito ay akma sa kanila at maging sa atin. Ang matutunang sundin ang Diyos at pagtiwalaan ang pinakamahalaga, subalit malungkot kay tagan nilang matutunan. Subalit, di ba, ganun din tayo? Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Number 1, anong aral ang itinuturo sa atin ng karanasan matapos ang pagtawid sa dagat na pula? Number 2, anong sumunod na pagsubok ang dumating sa bayan at anong aral ang dapat nating matutunan? Number 3, ano ang kahalagahan ng karanasan ng Israel doon sa Masa at Meriba? Number 4, anong karunungan ang ibinabahagi ni Jethro kay Moses? At number 5, sa lahat ng mga karanasang ito ng mga Israelita, anong aral ang itinuturo nito sa atin? Balikan po natin ang question number 1, anong aral ang itinuturo sa atin ng karanasan matapos ang pagtawid sa dagat na pula? Sige po, atin pong titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan upang atin pong maunawaan. At pinatnubayan ni Moses ang Israel mula sa dagat ng pula at sila'y lumabas sa ilang ng Sur. At sila'y lumakad ng 3 araw at sa ilang at hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara sapagkat mapait. Kaya't ang pangalang itinawag ay Mara. At inupasala ng bayan si Moses at sinasabi, anong aming iinumin? At siya'y dumaing sa Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig at ang tubig ay tumabang. Doon inatangan niya ng palatuntunan at ng tagubilin at doon sila sinubok niya. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ng kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. At sila'y dumating sa Elim na doon mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. At sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Ayan. So dito po, nung sila ay dumating sa lugar na yon na kulang ng tubig, ang dami kaagad nilang reklamo at sinisisi si Moses, bakit mo kami dinala rito? Paulit-ulit yan na kanilang sinisisi si Moses, bakit sila dinala sa lugar na kanilang kinaroroonan na kung saan naroon ang mga suliranin. Mga minamahal, ito po pala ang napakagandang matutunan natin na matagal bago natutunan ng mga Israelita. Na sa halip na tayo ay maghanap ng kung sino ang ating sisisihin, lumapit tayo sa Diyos. Sapagkat ang kasagutan sa ating mga suliranin ay pawang nasa ating Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, wala pong anumang bagay na imposible. Nais lang ng ating Panginoon na tayo ay turuan ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya tayo ay dinadala doon sa mga lugar na kuminsan ay alanganin na para bagang walang solusyon sa ating mga suliranin upang kung ating hilingin sa Kanya, makita natin kung gaano kamakapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. So ito po ang napakahalaga. Sa halip na sisihin natin kung sino-sino, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat nasa Panginoon ang tiyak na katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, ang ating pong question number 2, anong sumunod na pagsubok ang dumating sa bayan at anong aral ang dapat nating matutunan? Ayan, kung ating pong babasahin dyan sa Exodus 16, yung buong kapitulo halos, ay makikita po natin ang suliranin patungkol sa kakulangan ng pagkain. Sila ay nagreklamo sa kakulangan ng pagkain. At bagamat pinakakain na sila, nagrereklamo pa rin sapagkat walang karne. Ano? Alam po ninyo, kung ating pong pag-aaralang mabuti itong pagkain na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, ito ang the best na pagkain para sa kanila. Alam po ninyo,
nung sila ay pumulot ng doble ng sinasabi ng Panginoon, pumulot lang kayo ng tama lang sa inyong makakain sa araw na ito. Sila ay pumulot ng doble, yung ilan sa kanila, subalit ito ay nabulok at bumaho sa kinaumagahan. Iyan ay isang katotohanan na yung ibinigay sa kanila ng Panginoon ay pagkaing masustansya, una sa lahat. Pangalawa, pagkaing puno ng enzyme. Enzyme na sadyang kinakailangan upang ma-digest yung lahat ng mga nutrients na naroon sa pagkain. Yun po ang dahilan kung bakit ito'y madaling mapanis, madaling mabulok, sapagkat ito po ay sagana sa enzyme na sadyang kinakailangan. So ibig sabihin, ito po ay masustansyang pagkain ang ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Datapwat ang kanilang hinahanap ay yung kanilang kinakain sa Ehipto. Ang wika nila, doon kumakain kami ng karne. Alam po ninyo, ang suliranin natin, magmula noon hanggang ngayon, pagkain. Yan ang number 1 na suliranin. Kaya napakarami nating mga sakit, napakarami nating mga challenges sa buhay dahilan sa pagkain. Hindi tayo nasasapatan sa ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Parati tayong naiinggit doon sa iba kung anong mayroon sila. Yun ang dahilan bakit nagiging mahirap ang buhay. Sa totoo lang, kung tayo lang ay hindi maiinggitin at hindi tayo nakikigaya-gaya kung kani-kanino, tayo'y makukontento na kung ano ang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Wala tayong problema. So, nagkakaroon tayo ng problema dahilan sa hindi tayo nasisihan. Wala tayong tiwala una sa Diyos. Pangalawa, napaka-mainggitin ng ating puso. Tayo po ay masihan kung ano ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sapagkat ang ibinibigay niya sa atin parating the best para sa atin. Question number 3, ano ang kahalagahan ng karanasan ng Israel doon sa Masa at Meriba? Ayan, titingnan po natin sa Kapitulo 17, talatang 1 hanggang 7. Ano po ba ang nangyari? At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang Sin at sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon at humantong sa Refidim at walang tubig na mainom ang bayan. Kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moses at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na aming mainom. At sinabi ni Moses sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit niyo tinutokso ang Panginoon? At ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moses at sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto upang patayin kami sa uhaw at ang aming mga anak at ang aming kawan? At si Moses ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako. At sinabi ng Panginoon kay Moses, dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel at ang inyong tungkod na iyong pinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay at yumaong ka. Narito ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato ng Horeb at iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom at tagay ng ginawa ni Moses sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag nila ang pangalan ng dakong yaon na Masa at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon na kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala? Yan. So, pakatatanda po mga minamahal na mga kapatid, yung sisihin natin o awayin natin yung pinili ng Diyos ay pakikipag-away, pakipaglaban sa Diyos. Tatandaan po natin yan. Pangalawa, dapat maunawaan natin na si Kristo, siya ang bukal ng tubig ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, tatayo ako roon sa bato at papaluin mo ang bato. Ang sabi ni San Pablo, si Kristo yung spiritual na bato na sumusunod sa kanila. So, ang ating pong Panginoon, siya ang bukal ng tubig, tubig ng buhay. Pangatlo, pakatatandaan natin na ang Diyos, bagamat inaaway, tumutugon pa rin sa ating mga pangangailangan. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti niyang tunay para sa bawat isa sa atin na tumutulong pa rin siya sa kabila
ng ating paglaban sa Kanya, pagtuligsa sa Kanya, sa kawalan natin ng pananampalataya, hindi pa rin tayo iniiwanan ng Diyos. At ngayon po sa ating question number 4, anong karunungan ang ibinahagi ni Jethro kay Moses? Alright, tingnan po natin dyan sa Kapitulo 18, talatang 6, pagkatapos 17 hanggang 23. Atin pong tingnan, ano ang sinasabi? At kanyang ipinasabi kay Moses, akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo at ang iyong asawa at ang kanyang 2 anak na kasama niya. At sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina. Ikaw ang bayang ito na nasa iyo. Sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita at sumayunawaan Diyos. Ikaw ay maging taga-akay sa harap ng Diyos, dadalhin mo ang mga usap sa Diyos at ituturo mo sa kanila mga palatuntunan, mga kautusan at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, at sila'y mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sasampuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Datapwat bawat munting usap ay sila ang maghahatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ang mababata at buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Una sa lahat, never neglect your family. Dinala ni Jethro yung asawa at mga anak ni Moises sapagkat hindi maganda sa isang lingkod ng Diyos na panay ang iyong trabaho, panay ang iyong gawa, datapot nakakaligtaan ang pamilya. Pangalawa, always work as a team. I-delegate yung ibang mga responsibilidad sa iba. Huwag nating susuluhin ang gawain. Huwag nating iisipin kailanman na tayo lang ang marunong, tayo lang ang may kakayanan, at tayo lang ang responsable. Maraming mga tao naghihintay lang na pagkalooban ng tiwala at ng pagkakataon. Kagaya ng sinabi ni Elias, ang wika niya, wala na, ako na lang ang naiwan. Ang sabi ng Panginoon, may 7,000 pa akong naiwan doon na hindi yumuko kay Baal. Alam po ninyo, kapag minsan iniisip ng isang leader na siya lang ang nakakaalam, siya lang ang may kakayanan, datapwat tatanda po natin, work as a team. Delegate responsibilities to others. Datapwat, titiyakin natin na ang ating pipiliin puno ng Espiritu ng Diyos. Mapagpakumbaba at hindi sakim sa kayamanan. Napakaraming mga tao ang gagawa ng mga programang kikita sila. Mayroong parati diyan na hindi naman kailangang uniform, mag-uniform. At siya ang gagawa ng uniform o siya ang magkukontrata ng uniform para kumita. Hindi po ganoon. Dapat yung tao na puno ng Espiritu at hindi gahaman. Alam po ninyo, kapag ang tao ay mahilig sa salapi, ibig sabihin lang yan, kulang yan sa Espiritu. Okay po, ngayon naman sa ating huling katanungan, number 5. Sa lahat ng mga karanasang ito ng mga Israelita, anong aral ang itinuturo nito sa atin? Titingnan po natin sa 1, 4, 7 hanggang 15. Ano siya sabi? Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Pagkat napasabayan ng kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nang ikaw, na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi kong napagkilala mong kaloob ng Diyos, at kung sinong sa iyo nagsasabi, painumin mo ako,
ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob, na sa aming nagbigay ng balon at dito'y umiinom siya, at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling nauuhaw. Datapot ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na nasa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man si ganito kalayo upang umigib pa. So dito po, sinasabi ng ating Panginoon na siya yung tubig ng buhay. Itong tubig na ating kinababalisahan dito ay mga pansamantala lang ang kanyang epekto, ang kanyang benepisyo. Datapwat ang spiritual na tubig na nagmumula sa ating Panginoon ay buhay at magpapatuloy, hindi matutuyo kailanman. At ito ang tunay na kinakailangan natin. So ibig sabihin, kung tayo man po ay nagpapakahirap sa mga bagay na mga kailangan natin sa mundong ito, tatandaan, ang lahat ng yan ay pangsamantala lamang. Lilipas din at hindi mo na yan kakailanganin. Datapot ang ating Panginoon, kailanman hindi darating ang punto na hindi natin siya kailangan. At kapag tinanggap natin ang Panginoon, kailanman hindi na tayo pababayaan o pagkukulangin man. Tingnan pa po natin dyan sa Kapitulo 6, talasang 31 hanggang 51, ano naman siya sabi? Nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit nang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sinabi niya sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang Ama na nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanyang ay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Datapot sinasabi ko sa inyo na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumaba akong galing mula sa langit. Hindi ko pang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kayong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakita sa anak at sa kanya sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya, sapagkat kanya sinabi, ano ang tinapay na bumabang galing sa langit? At kanilang sinabi, hindi ba itong si Jesus, ang anak ni Jose, na nakilala natin ang kanyang ama at ina? Paano nga sinasabing niyang ako'y bumaba galing sa langit? Sumagot si Jesus at kanilang sinabi, huwag kayong mga bulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng amang nagsugo sa akin, at sa kanya ay magdala sa akin, at siya ay aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumapit sa akin. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos, siyang nakakita sa Ama. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabanggang sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay ng buhay na bumabanggaling sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman
sa ikabubuhay ng sanglibutan. So una, sinasabi ng Panginoon, hindi si Moises ang nagbigay ng tinapay, kundi ang aking Ama na nasa langit. Pangalawa, ako ang tinapay ng buhay. Yan ang sabi ng ating Panginoong si Jesucristo. Yung mga ibinibigay sa ating Diyos na mga pagpapala, mabuti yun sa atin at kailangan natin. Datapot ang higit na kailangan natin ay yung pagpapala ng espiritual na tinapay na walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesucristo, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na bagaman tayo'y mamatay, tayo'y muling kanyang bubuhayin. Kung tinanggap natin siya bilang siya ang ating lakas, siya ang ating katuwiran, at sinunod natin siya sa lahat ng kanyang mga kalooban. So napakahalaga, napakatatandaan, ang lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon dito ngayon ay mga temporaring bagay. Datapot mayroong isang bagay siyang ipinagkakaloob sa atin na pakikinabangan natin magpasawalang hanggan. Yan ay ang spiritual na tinapay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So pakatatandaan po, ang tunay na kailangan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating mga pinag-usapan. Number 1, kung may suliranin sa halip na magturo ng masisisi, lumapit tayo sa Diyos pagkat nasa kanyang solusyon. Number 2, ang pinakamalaking suliranin natin ay ang pagnanasa o ang panglasa. Ito ay dahilan ng maraming kasalanan at karamdaman. Number 3, ang lumalaban sa sugo ng Diyos ay ang Diyos ang kinakalaban. Kay Kristo tayo lumapit pagkat nasa Kanya ang buhay. Number 4, huwag suluhin ang gawain. Work as a team, subalit tiyakin ang kasama ay mga taong puno ng Espiritu ng Diyos. Number 5, laging tatandaan, si Kristo ang tinapay ng buhay at ang tubig ng buhay. Sa Kanya tayo tumingin at umasa. So mga minamahal, sana po nakatulong na muli itong ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapala noon na Panginoon, kanta nating sama-sama. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat sapagkat ikaw ay nagpapala at nagkakaloob ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, mga bagay na temporal. Datapot hindi natatapos ron ang iyong biyaya, iyong ipinagkaloob ang iyong bugtong na anak, upang kung kami ay sumampalataya sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban, tanggapin namin ang Kanyang katwiran, kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na bagamat kami mamatay sa lupang ito, gayon may muli kaming bubuhayin. Salamat po ang banal sa dakilang pag-asa na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Pagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at patuloy nawa na kami samahan ng iyong banal na Espiritu, alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, patuloy po nating i-share ang katotohanan ito. Patuloy nating ituro sa iba. At ang pagpapala ng Panginoon ay kanta nating sama-sama. God bless po hanggang po sa susunod na pag-aaral.